Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Malacanang nanawagan sa publiko na huwag mag-panic buying dahil sa gulo sa Middle East. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ikinagalit ang pagmaltrato umano ng isang tauhan ng Migrant Workers Office sa ilang OFW na humihingi ng ayuda sa Bahrain. Department of Agrarian Reform nakibahagi sa pagdiriwang ng National Women's Month. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Nanawagan ng Malacanang sa publiko na huwag mag-panic buying ng gasolina at mga pangunahing bilihin sa gitna ng nangyayaring tensyon sa Middle East. Sa press briefing sa New York City, pinayuhan ni Palace Press Officer Claire Castro ang lahat na huwag magpadala sa pangamba dulot ng banta na tataas ang presyo ng mga bilihin. Batay aniya sa monitoring ng gobyerno, walang kakaibang paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa Metro Manila at iba pang rehiyon. Kumpleto rin at sapat ang supply sa mga pamilihan. Bukod dito, tiniyak ng mga kumpanya ng langis na gawing utay-utay ang pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Pinayuhan ni Castro ang publiko na magsumbong sa Department of Trade and Industry at Department of Energy kung makapansin ng di normal na pagtaas ng presyo. Nagbanta rin si Castro na kakasuhan ng gobyerno ang sinumang mauhuli na sangkot sa hoarding o profiteering. Samantala, inaasahan magsesertipika ng urgent si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng panukala na magbibigay sa kanya ng emergency powers para ibaba ang excise tax ng krudo. Ayon kay Castro, naniniwala si Marcos na napapanaw nito batay sa sitwasyon ngayon sa Middle East at sa buong mundo. Magtutulungan aniya ang Department of Finance, Office of the Executive Secretary at Office of the President para mabigyan ng oras ang paggawa ng batas para sa excise tax cut. Sa oras naman na magpasa ang Kamara ng Committee Report, maglalabas ang Pangulo ng Certification of Urgency para maipasa ito ng mabilis. Iginiit ng Malacanang ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na tulungan ang ating mga kababayang naiipit sa gulo sa Middle East. Kasunod ito ng reaksyon ng Pangulo sa viral video ng pagmaltrato umano ng isang tauhan ng Migrant Workers Office sa ilang overseas Filipino workers sa Bahrain. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ikinagalit ng Pangulo ang asal ng empleyado ng MWO Bahrain na kinilalang si Anthony Alermo sa mga OFW na humihingi noon ng tulong. Inuutos aniya ni Marcos kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na imbestigahan at aksyonan ng insidente. Nauna nang iniutos ni Kakdak ang pag-recall kay Alermo mula sa MWO Bahrain. Dagdag ni Castro, ang taong walang puso para sa pagsisilbi ay walang puwang sa Administrasyong Marcos. Sino mang walang balak magsilbi sa taong bayan ng bukal sa puso ay maaaring magbitiw sa kanilang posisyon. Sa nasabing video, narinig si Alermo na itinataboy ang ilang OFW na hindi nakaabot sa pamamahagi ng cash assistance. Katwiran ni Alermo, tapos na ang pamamahagi ng ayuda at ubos na ang pondo para rito. Reklamo ng ilang OFW sa video, malayo raw ang pinanggalingan nila at nakatanggap dapat sila ng abiso na natapos na ang bigayan. Nakibahagi ang Department of Agrarian Reform o DAR sa pagdiriwang ng 2026 National Women's Month bilang pagsusulong sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas sa kakayahan ng mga kababaihan, partikular na sa mga agrarian reform community. Sa ilalim ng Magna Carta of Women or Republic Act No. 9710, kinikilala sa taunang selebrasyon ang mahalagang papel ng kababaihan sa pag-unlad ng bansa. Sa pagunitang may sub-theme na Lead Like the Babaylands Pilipinas, pinagtibay ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang misyon ng ahensya na paigtingin ng mga programa at polisiya para sa mga kababaihan na tungo sa kaunlaran.
Suportado rin ng DAR ang pagpapalawak ng partisipasyon at access sa serbisyo ng mga babaeng nasa marginalized sector tulad ng katutubo, tagadayon, at may kapansanan. Nangako ang ahensya na palalakasin ang koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan, LGUs, civil society groups at iba pang stakeholders para magbukas ng mas marami pang oportunidad para sa kababaihan. At sa balitang pangkalakalan, nananawagan si Albay 3rd District Representative Raymond Adrian Salceda sa Land Franchising and Regulatory Board na agad nang ilabas ang mga guidelines para sa Pantawid Pasada Program upang matulungan ng mga tsoper na apektado ng patuloy na taas presyo ng krudo. Ayon kay Salceda, umabot na sa $80 per barrel ang presyo ng langis kung saan nagsilbi itong trigger upang maipatupad ang fuel subsidy para sa mga public transport driver. Ipinalala din ng kongresista na naghain na siya noon pang February 2 ng House Resolution No. 719 na humihiling sa LTFRB na ihanda at ilabas agad ang mga polisiya sa nasabing programa. Kailangan na aniya ng mga patakaran ng programa para maabisuhan ng publiko kung paano mag-avail at mabigyan ng pagkakataon ang mga ahensya na makapaghanda. Sa ilalim ng resolusyon, nakadisenyo ang Pantawid Pasada Program na tulungan ng mga kwalipikadong PUB operator at driver upang mabawasan ang epekto ng taas presyo sa gasolina at mapanatili ang abot-kayang pamasahe. Samantala, isinusulong nila Solid North Party List Representative Ching Bernos at Abra Lone District Representative JB Bernos ang panukalang batas na nakatuon para sa mga kababaihang nais bumalik sa trabaho. Nakasentro ang House Bill 6520 o Women Back to Work Bill sa pagtatayo ng isang balangkas at programa upang matulungan ang mga kababaihan na gustong bumalik sa trabaho pagkatapos manganak o magpahinga. Sinabi ni Ching Bernos na problema pa rin ng mga kababaihan ang magkatrabaho muli pagkatapos ng matagal na pagkakahinto dahil sa tinitignan ito ng mga employer bilang senyales ng pagkawala ng kakayahan. Nagdudulot ito ng matagal na panahong walang trabaho sa mga kababaihan at pagkawala ng pagkakakitaan. Layunin aniya ng House Bill 6520 na isulong ang pantay na pagtanggap sa mga kababaihan na huminto sa trabaho, suportahan ng mga reskilling at mentorship program at hikayati ng mga institusyon na magbigay muli ng daan para sa kanila sa professional field. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo na PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website at News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.